everyone, this is Cindy and welcome to Sense Haven and Garden. Hello everyone! Ang ganda ng umaga ngayon, maaraw at namumulaklak na ang mga tanim kong sunflower. At dahil nga ang gaganda nila ay magpupunla ako ulit. Ang saya diba kapag ganito kagaganda yung makikita mo paglabas mo ng bahay sa umaga. Makulay at samahan pa ng mga tunog ng ibon. So nagtataka siguro kayo kung para saan itong vlog na ito. Actually, naisipan ko na magsimulang mag-upload ng mga chores o mga ginagawa ko dito sa garden. Hindi lang yung puro tutorials. Pero syempre, gagawa pa rin ako ng mga helpful vlogs. Pero gusto ko rin kasing i-share yung mga ginagawa ko araw-araw o yung sitwasyon ng mga tanim ko, ganun. Ang dami ko kasi mga videos dito sa phone ko. Halos lahat ng gawain ko dito sa garden ay nire-record ko. Pero ngayon, nasa phone ko lang. Ako lang ang nakakakita. Kaya naisip ko na bakit hindi ko i-share dito para naman ma-enjoy nyo rin. At malay nyo, may mapulot din kayong mga tips tungkol sa pagtatanim. Kaya asahan nyo yung mga ganitong klaseng vlogs dito sa mga susunod na araw. At sana ay mag-enjoy kayo at patuloy nyo pa rin suportahan itong aking garden vlog. At magsisimula ako dito sa aking tanim na papaya. Ang daming mamunga, pero dismayado talaga ako dito sa una. Kasi nalalaglag yung mga una niyang mga bunga. Pero ngayon ay hindi na. Nag-i-spray ako ng fermented fruit juice sa dahon niya kaya ayan, nabubuo na yung mga nasa baba. O diba, ang saya na niya, syempre ako rin. Actually, meron pa akong isang puno ng papaya. Pero yung mga bunga nun ay mas gusto naming kainin ng hinog kasi ang tamis. Tapos, dito sa baba ng papaya ay may tanim akong kalamansi. Kalamansing kalbo. Minumukbang ng mga uod ang mga dahon. Kulang 10 yata yung mga naalis ko dito. Buti na lang, ang kagandahan sa kalamansi, kahit makalbo ay naglalabas ito ng panibagong dahon at mga sanga. Hindi siya basta-basta namamatay. Sisilip-silipin mo nga lang talaga ito lagi kasi paborito itong papakin ng mga uod. Tapos, dito naman sa side na ito na kalinya ng papaya, ay sari-sari ang mga tanim. Sa gilid dito ng greenhouse. Merong nakatanim na dragon fruit dito. Ayan nga at namumulaklak na siya. Sayang at hindi ko nakita yung pagbuka ng bulaklak na kagabi. Takot kasi akong lumabas dito kapag madilim na. At baka may ahas dyan sa tabi-tabi. Dati, marami itong mamunga. Pero ngayon kasi natakpan na siya ng blue ternate at mga gumagapang na damo. Hindi ko inaalis kasi ito yung nagsisilbing pangharang dito sa malakas na hangin. Lalo na ngayon na malapit na ang season ng habagat. Meron pang isang bulaklak doon sa taas. At siguradong bubuka na yan mamayang gabi. At ang kasunod niyan ay mabubuo na yung mga bunga sa puno. So ayun, kapag habagat kasi dito, yung hangin parang may bagyo. Ang lakas-lakas. Yung mga halaman dito sa side na to talagang nabubugbog. Kaya kailangan talaga ng windbreaker dito. Pero iniisip ko pa rin kung babawasan ko itong makapal na to para makapamunga ng maayos itong dragon fruit. Meron din ako mga tinanim na puno ng mulberry dito. Medyo matatangkad na nga sila. Hindi ko pinuprune kasi nga hinahanda ko sa habagat. Pero masipag pa rin naman silang mamunga, kaya sa mga bumibili ng mulberry cuttings ay wala muna sa ngayon. Kapag natapos na siguro ang panahon ng habagat, mga ilang buwan pa, buti may mga naiiwan at naabutan pa akong mga hinog na bunga. Marami kasing ibon dito. Kung hindi naman mga ibon, ay yung mga dumadaan na mga estudyante. Hinahayaan ko lang kasi nag-i-enjoy sila mamitas. Masarap at matamis naman talaga ang mulberry. At dito naman sa side na ito ay may tanim akong nag-iisang sunflower. Medyo palipas na nga lang ang mga bulaklak, pero maganda pa rin naman. Hihintayin ko na lang ito matuyo para ma-harvest ko ang mga buto. At ayan, namumunga na yung mga pinagputulan ko ng mulberry dito. Dito naman sa baba ng mulberry ay nagtanim din ako ng mga okra at purple na sigarilyas. Ay may hinog ditong mulberry. Marami akong cuttings na tinusok dito para magsilbing bakod na rin kapag lumaki na sila. At mga okra at sigarilyas pa. Mga 7 or 8 yung tinanim kong sigarilyas dito para madami at sa bakod na rin sila gumagapang. Mukhang healthy naman at namumunga na sila. Hindi ito maselan at alagain at ang ganda pa. Yung mga bulaklak ay parang bulaklak ng orchids. Yung kulay naman ng bunga ay purple. O diba ang ganda? Pinapagulang ko ang mga bunga kasi gagawin kong binhi ang mga buto. Pero kapag gusto kong mag-ulam nito ay pinipitas ko rin yung mga murang bunga. Masarap to sa binagoongan.
namumunga na rin pala itong mga okra. Medyo payat sila kumpara dun sa mga kasabayan na okra na tinanim ko dun sa kabilang side. Kasi hindi katabaan ang lupa dito. Pero hindi rin naman maarte ang okra. Pero syempre, mas productive sila kapag mataba ang lupa. Ito namang mga nakatanim dito ay inaalalayan ko na lang ng pataba. Kaya ayan, namumunga pa rin sila. At itong bunga ng saging na saba ay magulang na rin pala. Pwede na itong pitasin at pahinugin. Pero hinihintay ko kasi ito sa mama ko na magbabakasyon dito. Kaya hindi ko muna pinipitas. Ito yung mga tanim kong okra dito sa kabilang side ng bakod. At mas malalaki ito sila at mas malusog. Medyo clayish yung lupa dito. So kahit hindi mo diligan ng araw-araw ay hindi sila nalalanta. Kumpara dun sa mga okra na katabi ng mga sigarilyas, mabuhangin kasi yung yung area. Kaya araw-araw dinidiligan ko yung mga okra dun. So isa yun sa mga dahilan kung bakit mas mataba yung mga tanim dito kumpara dun. So ang aral dito, kapag magtatanim, kailangan yung lupang gagamitin yung nakakapag-hold ng tubig. Pero hindi dapat sobrang tigas, yung medyo buhaghag pa rin. Or hindi dapat purong clay, para naman hindi mababad sa tubig yung ugat ng halaman. At ito naman yung sinasabi ko kaninang isa pang puno ng papaya. Nasa bandang likod naman ito ng bahay. Yung nasa harap kanina, yung maraming bunga, native na papaya yon. Ito naman, hindi ko alam kung anong variety nito kasi hindi naman ako nagtanim. Kusa na lang yan tumubo dito sa tabi-tabi tapos inilipat ko na lang dyan sa tabi ng bakod. Matagal na akong hindi bumibili ng papaya so siguro nilaglag ng ibon na kumain ng papaya. At ang galing kasi ang dami niyang mamunga tapos iba pa yung shape niya. At ayun nga, ang tamis ng bunga. Minsan or twice siguro kinuhanan ko na to ng pang-ulam, yung maliit lang. Nung una, 3 lang ang bunga niyan. Pero pagkatapos naming mapitas yung 3 bunga, nagsimula na naman siyang mag-produce ng mga panibagong bunga. At ayan, malalaki na nga sila at madami. Tapos, ayan, nag-stop ulit siyang mag-produce. Nahuhulog lang madalas yung mga bulaklak na pinoproduce niya sa taas. Pero napansin ko, kapag maliit yung bulaklak niya, talagang nahuhulog. Pero pag malaki yung bulaklak, nabubuo siya. Medyo nag-aalangan nga kami dito kasi sobrang bigat na ng mga bunga. Baka mabali kapag may dumating na bagyo. So tinalian namin dito sa baba. Pero sabi ko sa asawa ko, talian pa niya ng isa dito sa bandang taas. So ayun, ito lang muna siguro ang kaya niyang i-accommodate or kaya ng puno na bunga. Kaya nag-stop muna siyang mag-produce. Okay na rin yun kasi para hindi masyadong bumigat pa ng bumigat. Baka mabali na. So ayan na lang muna sa ngayon. Sana na-enjoy nyo itong aking mini vlog. Until next time! Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!